Bago tayo magsimula, ay inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa araw na ito na kami po ay muling magkaroon ng pagkakataon upang matuto. Bigyan niyo po ng lakas ang aming mga guro na silang maghahatid sa amin ng mga kaalaman. At nawa po ay tulungan niyo kami ng aking mga kamag-aral na maunawaan ng mabuti ang paralin ngayon. Patuloy po kayong maghari sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin. Amen. God bless you. Magandang umaga mga bata! Kumusta naman kayo sa araw na ito? Magaling, ako'y nagagalak sapagkat kayo ay mabuti. Ngayon, nais ko munang ipabatid sa inyo ang mga alituntunin na dapat ninyong sundin upang tayo ay magkaroon ng matiwasay na talakayan. Sa oras ng klase, narito ang dapat gawin. Una, makinig na maayos. Ikalawa, itaas ang kanang kamay pagsasagot. Pangatlo, umupo na maayos. At ang panghuli, lumahok sa mga gawain. Maliwanag ba sa inyo ang mga alituntunin mga bata? Magaling at naunawaan niyo talaga ang ating mga alituntunin. Ngayon, may ipapakita ako 2 larawan. At nais kong pagmasdan ninyo ito ng mabuti at pagkatapos ay magtatanong ako sa inyo. At bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto para pagmasdan ang larawan. Maliwanag ba mga bata? Magaling. At pwede na kayong magsimulang pagmasdan ang larawan. Ngayon, tapos na ang 1 minuto at magtatanong na ako. Ngayon, sa unang larawan, ano ang nakikita ninyo? Tama, ito ay isang watawat. Ano kaya itong klaseng watawat? Mahusay. Watawat ito ng Britanya. At sa ikalawang larawan naman, ano ang nakikita ninyo? Tama, sa lugar. Ano kaya ang klaseng lugar ito? Mahusay. Ito ay isang Luneta Park. Ngayon naman ay pag-isipan ninyo ito ng mabuti. Kung ang isang dayuhang bansa ay dumating sa Pilipinas noong unang panahon, ano kaya ang maaaring mangyayari sa ating bansa? Tama, masakop ang ating bansa. At bakit kaya may bansang gustong sakupin ang ibang bansa? Mahusay dahil sa kapangyarihan at may posibilidad talagang mangyari ang iba't ibang pangyayari sa lugar kapag may dumating na dayuhan. Maliwanag ba mga bata? Mahusay. Lahat ng inyong mga sagot ay tama. Kung kaya ay bigyan naman natin ang ating sarili ng barangay clap. Okay? Ngayon naman mga bata, ay sa umagang ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa okupasyon ng Ingles sa Maynila. Pakibasa sa lahat, simulan. Maraming salamat. Bago ang lahat, babasahin muna natin ang layunin na siyang gagabay sa ating talakayan ngayong umaga. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inasahang natutukoy ang mga mahahalagang pangyayari sa okupasyon ng Ingles sa Manila. Nakakagawa ng simpleng timeline
ng mahalagang pangyayari sa okupasyon ng Ingles sa Manila at nasasabi ang kahalagahan ng pagkakaisa. Maliwanag ba ang layunin, mga bata? Magaling! Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mahahalagang pangyayari tungkol sa okupasyon ng Ingles sa Maynila at may 5 pangyayari ito. Ang una rito ay ang pagdating ng mga Ingles sa Maynila. Noong September 24, 1762 ay dumating sa Maynila ang mga barkong Ingles na pinamumunuan ni Brigadier General William Draper at Rear Admiral Samuel Cornes. Ngayon, batay sa larawan, sino nga ang pumunta sa Maynila? Tama, ang mga Ingles. At sino naman ang namuno sa kanila? Mahusay sina Brigadier General William Draper at Rear Admiral Samuel Cornish. At ngayon naman sa inyong palagay, bakit kaya pumunta ang mga Ingles sa Maynila? Mahusay. Ang layunin ng mga Ingles ay para sakupin ang Maynila. Maliwanag ba sa inyo, mga bata? Mahusay. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa pangalawang pangyayari. Na kung saan ang pagbagsak ng Maynila sa kamay ng mga Ingles matapos ang labanan laban sa Espanya. Ngayon, sino nga ang naglaban sa Maynila? Magaling ang Ingles at ang mga Espanya. At sino naman nagwagi sa labanan? Tama, ang mga Ingles. At bakit naman natalo ang mga Espanya? Mahusay dahil malakas ang hukbo o pwersa ng mga Ingles kaya natalo ang mga Espanya. Ngayon, kung kayo ay nabubuhay noong panahong iyon, ano kaya ang mararamdaman ninyo nang masakop ang inyong lugar? Tama, tayo ay makakaramdam ng takot, lungkot at pag-alala sa ating pamilya. Maliwanag ba, mga bata? Magaling. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa pangatlong pangyayari. Na kung saan matapos masakop ang Maynila ay itinalaga si Dawson Drake bilang isang British Governor General. Ngayon, sino nga ang itinalagang pinuno ng Maynila? Mahusay, si Dawson Drake. At ano naman ang tungkulin ng isang gobernador? Mahusay. Ang tungkulin ng isang gobernador ay upang pamunuan ng isang lugar. Ngayon, sa inyong palagay, bakit kaya kailangan magtalaga ng pinuno ang mga Ingles? Tama, upang maayos ang kanilang pamahalaan sa kanilang lugar. Naintindihan niyo ba yun, mga bata? Kung ganoon ay dumako naman tayo sa pang-apat na pangyayari.
na kung saan maraming Pilipino ang nakaranas ng takot at kawalan ng kapangyarihan dahil nasa ilalim sila ng mga dayuhan. Ngayon, ano kaya ang kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng okupasyon? Tama, nahirapan sila at nawalan ng kalayaan. At bakit kaya mahalaga ang kalayaan sa isang bansa? Magaling para makapagdesisyon tayo para sa ating sarili. Ngayon naman, kung kayo ang Pilipino noong panahong iyon, ano ang iyong gagawin para matulungan ninyo ang iyong lugar? Tama, magkaisa, magtulungan at ipagtanggol ang bayan. Ngayon, naintindihan niyo ba iyon, mga bata? Kung ganon, ay dumako naman tayo sa panghuling pangyayari. Na kung saan noong Mayo 31, 1764 ay natapos ang okupasyon ng Ingles sa Maynila at muling naibalik sa Espanya ang pamamahala. Ngayon, kailan nga natapos ang pananakop ng Ingles sa Maynila? Tama, noong Mayo 31, 1764. At ano naman ang nararamdaman ng mga Pilipino nang matapos ang pananakop ng mga Ingles sa Maynila? Magaling! Sila ay natuwa at gumaan ang kanilang loob dahil natapos ang pananakop ng mga Ingles sa Maynila. Ngayon, ano kaya ang natutunan natin mula sa mga pangyayaring ito? Mahusay. Mahalaga ang pagkaisa, pagtulungan at dapat pahalagahan natin ang ating bayan. Na maliwanag ba, mga bata? Magaling! Natutunan natin ang mga okupasyon ng Britanya sa Maynila at ang mga mahalagang pangyayari nito.